Hello guys! Welcome back ulit sa aming channel. Today's video ay para sa mga kababayan natin na curious about sa buhay dito sa Canada. Whether you're planning to move, to study, or just dreaming about it, these are the most common questions Filipinos ask about living here. Tara, let's start! Number one, cost of living. Unang tanong palagi, mahal ba sa Canada? The answer is, it depends. Rent can be super expensive in big cities tulad ng Toronto or Vancouver. Pero kung nasa mas maliit ka na city, mas manageable naman. Pagdating naman sa groceries, medyo mahal din, lalo na kung gusto mo yung mga Pinoy products na nasa $5 o 200 pesos ang Mang Tomas dito, no, kung bibili kayo dito sa Canada. But in general, you can live comfortably if marunong ka mag-budget. Number two, jobs and income. Maraming kababayan na nagtatanong, madali lang bang makahanap ng trabaho dito sa Canada? Ang answer, yes at no. May demand sa caregiving, trades, hospitality, at healthcare. Tapos, ang minimum wage, depende sa province, nasa $15 o $17 per hour. Kung student ka, pwede ka naman mag-part-time. Maraming Pinoy nagsisimula sa survival jobs and work their way up. Pero kung di ka talaga mapili sa trabaho, any job will do, di ba? Kasi kailangan mong magtrabaho. Yun ang bottom line. Number three, immigration pathways. Paano ba makapunta sa Canada? So, maraming ways tulad ng study permit, work permit, express entry, or through provincial nominee programs. Yung iba, nag-aaral muna, tapos nag-work habang inaayos yung permanent residency nila, di ba? So, the key is planning and legit information. Number four, weather and climate. Malamig ba sa Canada? Yes. Nag-i-snow ba sa Canada? Yes. Pero manageable naman. Ang first winter mo nga lang is magiging mahirap kasi hindi talaga biro ang negative 20 degrees, no? Lalo na pag nandun ka sa mga provinces na sobrang lamig, na nag-negative 50, negative 40, di ba? So, kaya yan. Pero makakasanayan mo rin ang winter dito sa Canada. Mag-invest ka na lang sa isang good winter jacket at boots. Hindi pwedeng forma-forma lang dito. Kailangan warm ka, di ba? Number five, Filipino community. So, good news, wherever you go, may Pinoy dito. Meron ding Filipino stores, churches, restaurants, and even events. So, parang may mini Philippines in every city. So, may support system ka talaga. At saka, mahalaga talaga na may mga kakilala ka dito. Kamag-anak, kaibigan, para mas matulungan kanila sa pamumuhay mo dito sa Canada. So, 6. Education and schooling. Kung may kids ka, public school is free and high quality naman ng education. So, para sa mga international students naman, tuition fee is expensive. So, nasa mga 15,000 to 25,000 Canadian dollars per year. So, kailangan may budget ka. Pero, ang dami nag-aaral pa rin dito dahil sa postgraduate work permit or yung tinatawag nila na PGWP. Para rin makakakuha sila ng permanent residency. Pang 7, healthcare system. Free ba talaga ang healthcare? Yes. Pero only if you're PR or Canadian citizen or kung meron kang work and study permit with provincial coverage. May waiting times din pero covered lahat ng basics tulad ng check-ups and hospital visits. And don't forget to get a private insurance kung kararating mo lang dito sa Canada para insured ka na kaagad in case may mangyaring di natin inaasahan, di ba? Number 8, culture and lifestyle. So, most of the Canadians are friendly and polite. So, yung sorry is like a hi here. So, ganon sila ka-polite dito. So, pero don't expect too much pa rin, di ba? And then, work-life balance is real. So, mahalaga talaga ang family time dito. Meron pa nga silang mga holiday para sa family. So, ganon kaganda dito ang work-life balance. Pero, mabilis ang pace dito. So, you'll need to adjust lalo na sa work.
Yeah, number 9, housing and renting. Rental market is tough sa big cities. Kailangan mo ng proof of income, references, minsan pa nga credit score tinitingnan nila. So, kaya common dito yung shared housing, lalo na sa mga bagong dating. So, sa Facebook Marketplace and Kijiji, ang mga best friends mo dito sa paghahanap ng mararentahan na bahay or basement. And last but not the least, number 10, transportation and driving. So, public transport is okay in cities. Pero sa suburb o yung lugar malayo sa city, kailangan mo talaga ng sasakyan. Kasi minsan lang dumaan yung bus or worse, walang bus na dumadaan. Kaya very important talaga na may car ka o kaya makikisabay ka na lang sa iba tulad ng carpool. So, pwede mo rin gamitin yung Philippines driver's license mo dito sa Canada, pero a few months lang. And then, i-convert mo na lang siya to Canadian license para makapag-start ka ng mag-drive dito sa Canada. So, ayan guys, those are the top 10 things Filipinos usually want to know about life here in Canada. If you have more questions or may gusto kayong topic na i-feature, comment down below lang po. And please po, don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and videos about life here in Canada. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. Thank you for watching ulit and see you again next time. Okay? Bye guys. God bless.